Para po sa devotion natin patungkol sa sanlibong paghahari ng ating Panginoong Jesucristo o yung tinatawag nating millennium. Now, mahabang talakayan po ito at sa channel po natin sa mga exclusive contents, napakarami po nating mga post patungkol po rito. Now, yung tatlong views po ay premillennialism, amillennialism, and postmillennialism. Ako po ay postmillennialist. Ang kinaibahan po ng postmillennialist, ito po yung pinaka-optimistic sa lahat. Ibig sabihin, positive. Naniniwala talaga na magtatagumpay ang Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo nung inutos ng Panginoong Jesucristo na disipulin lahat ng mga bansa. Ako po naniniwala na talagang mangyayari yon. All the nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Hindi lang sa future, kundi it's ongoing conquest. Ibig sabihin, sinasakop na ng ating Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa. Yung mga Kristiyano patuloy na dadami at walang makakapigil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. The world will become better. The world will be transformed by the Word of God, by the power of the gospel. Now, dito po sa teachings po natin, napakahalaga po itong mga puntos na ito kasi po may mga Kristiyano na naniniwala na yung kingdom ng Panginoong Jesucristo ay future lang. Meron namang naniniwala na heaven lang. Pero ako po, sinasubmit ko sa inyo mga kapatid, ito po yung talagang convinced ako sa Bible na ang paghari ng Panginoong Jesucristo ay both present and future. Hindi future lang kundi present. It's an ongoing reality. At yung epekto po ng paghahari ng Panginoon ngayon ay ang pagsakop sa lahat ng mga bansa. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi papayag na hindi madidisipulo lahat ng mga bansa. Hindi siya papayag na mabigo ang Great Commission. Nung sinabi po ng Panginoong Jesucristo na go disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you, sinabi niya sa kanyang mga alagad, I will be with you always to the very end of the age. Para masigurado na magtatagumpay ang Great Commission, sinabi ni Jesus Christ, sasamahan ko pa kayo araw-araw. Tanong mga kapatid, kung ang Panginoong Jesucristo ay sinasamahan ng iglesia sa pag-abante ng ebanghelyo at pagdidisipulo ng mga bansa, may dahilan ba para matalo tayo sa laban na ito? May dahilan ba para mabigo ang Great Commission? May dahilan ba para hindi bumuti ang mundo at may isaayos sa ilalim ng paghahari ni Kristo? So the reign of Christ is present and future, both in heaven and earth. Now, ang paliwanag po kung bakit yung ibang tao, sinasabi nila na, hindi, yung mundo natin, hindi pa pinaghaharian ni Kristo yan. Sa heaven lang yung paghahari ng Panginoong Jesucristo kasi tinan mo, ang daming kaguluhan dito sa mundo. Mga kapatid, ang explanation po dyan, yung point number 3. The reign of Christ is growing and transforming the world. Yung paghahari ng Panginoong Jesucristo, nagsimula kasi sa maliit, hindi ho overnight, and it's growing. Makikita na lang po natin in the future kung paano masakop ng paghahari ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa. Pero tinan nyo mga kapatid, 2,000 years ago, up to our time, ang dami nang inaccomplish ng Great Commission. Ang dami nang nagawa ng Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dami ng mga na-transform na mga tao. Ang susunod po niyan, individuals, families, communities, and nations. Wala pong kahit anumang marka na hihinto ang Great Commission or ang pagtatagumpay ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, balikan po natin yung Revelation chapter 20. Dito po maraming beses binanggit yung 1,000 years, 1,000 years, 1,000 taon, 1,000 taon. Now, yung pinaka-highlight po rito, kung yung 1,000 taon ay nagsimula na sa time ni Jesus Christ, at yung terminus ad quem niyan, ibig sabihin yung pinaka-ending niyan ay yung second coming, ibig sabihin, yung isang buong period of time na yon, from the first coming to the second coming, nakatali na si Satanas. Kaya po ito ay ongoing reality. Nakagapos na si Satanas. Walang magawa habang sinasamsam ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamayari. Napakaganda po nitong Matthew chapter 12, 28 to 29. Kasi dito in-explain ng Panginoong Jesucristo na yung kaharian ng Diyos dumating na. Hindi mo pwedeng i-postpone sa future. At yung kaharian ng Diyos, hindi lang nasa langit, kundi nandito na sa lupa. At ano yung ebidensya na yung kaharian ng Panginoon ay present and future, heaven and earth? Sabi dito, dahil nakikita niyo ako nagpapalayas ng dyablo, yan ang ebidensya. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 29, crucial.
sa pagkakaintindi natin ng Revelation chapter 20. Anong ibig sabihin ng binding of Satan nung tinali si Satanas? Sabi niya, o paano bang makakapasok ang sinuman sa bahay ng malakas na tao at nakawin ang mga ari-arian nito? Kung hindi mo nagagapusin ang malakas na tao at saka pa lamang niya mapapagnakawan ang bahay nito. Si Jesus Christ nag-explain siya ng isang story, isang picture, isang larawan na ano ba yung ginagawa niya dito sa mundo. Yung mundo inilarawan niya sa tahanan ni Satanas. Okay? Kasi si Satanas, inagaw niya yung authority kay Adam. So si Satanas, siya yung naging house of Satan, yung buong mundo. Yung mga nations na pa sa ilalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga nung tinukso si Satanas, si Jesus Christ, sabi niya, I will give you all these nations, all the glory and splendor of the nations. Sabi ni Jesus Christ, op, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ako magpapatokso sa iyo kasi ang tunay na magbibigay sa akin ng lahat ng mga bansa ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Sa kanya ko tatanggapin ang lahat ng mga bansa, hindi sa iyo. So ni-reject ni Jesus Christ yung temptation. At ito sinabi ni Jesus Christ, itatali si Satanas at lahat ng kanyang pagmamayari sa kanyang tahanan ay sasamsamin ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung kaparaanan, itong verses na ito, ay siya yung lens natin upang maintindahan po natin yung Revelation chapter 20, yung binding of Satan. Now, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos Ama ang magbibigay sa kanya ng lahat ng mga bansa, ito po ay hango sa Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Nung pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Jesucristo, umakyat siya sa langit, doon ibinigay sa kanya lahat ng mga bansa. At sinabi niya, nung nakaupo na siya sa kanyang trono, sinabi ng Diyos Ama sa kanya, okay, lahat ng mga bansa, all your enemies, all nations will be under your feet. I will submit all your enemies under your footstool. Sabi po rito, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. At lahat ng mga bansa na nagrebelde, kaaway ng mga Panginoong Jesucristo, ay unti-unti nang nanunumbalik at naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, simula ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po sa verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magwawakas. Ito pong Isaiah 9, 6 and 7, ito po ay patungkol sa first coming, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi po rito na yung paglago ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo ay hindi magwawakas. So right now mga kapatid, the kingdom of God is growing and Satan cannot stop that. And I hope, mga kapatid, lahat po tayo ay magkaroon po ng kontribusyon sa growing kingdom of God. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita po ulit tayo bukas alas 5 na umaga dito sa ating Daily Devotions.